Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post, The Public Report Digital. Pahayag ito ng isang loyalist, si Ronnie Reyes. Sabi niya, si First Lady Lisa Marcos ang magiging pinakamahusay na Pangulo sa 2028. Nagpahayag ng suporta si Ronnie Reyes kay First Lady Lisa Araneta Marcos matapos niyang sabihin sa isang social media post na naniniwala siyang maaari itong maging mahusay na Pangulo kung sakali tumakbo sa halalan sa 2020. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Reyes, First Lady Lisa Marcos magiging pinakamahusay Pangulo sa 2020 dahil sa kanyang kabutihan. Mark my word. Ang naturang pahayag ay personal na opinion ni Reyes at hindi kumakatawan sa anumang opisyal na anunsyo o kumpirmasyon hinggil sa posibleng pagtakbo ni First Lady Lisa Araneta Marcos sa pagkapangulo. Sa kasalukuyan, wala pang inilalabas na opisyal na pahayag mula kay First Lady Lisa Araneta Marcos na nagsasaad ng intensyon niyang tumakbo sa 2028 presidential election. Okay. Parang pangalawang basis ko na itong makabasa ng post. I think last year, meron na naman akong isang post na nabasa ganyan din. Hinihikayat nila ang First Lady Lisa Araneta Marcos na tumakbo pagkapangulo. So, ano sa tingin nyo? Kasi ang kandidato ng administrasyon sa pagka-presidente sa 2028 sa ngayon, wala pang klaro. Isa lang ang lumalabas na pangalan, si Secretary John B. Cremulya lang, na sabi niya gusto niyang tumakbo kung i-endorse siya ng Pangulong Marcos Jr. Ano daw siya? Qualified daw siya. Yung po mga posisyon niya, governor, DILG secretary, makes him an experienced candidate to become a president. And, sige, sana nga siya ang i-endorse ng Pangulo. Kailang, sa mga surveys, napakahina naman ang mga ratings ni Secretary John B. Cremulya. Karamihan mga surveys na kukuha niya is wala pa siyang 1% na rating. May pinakamataas lang, kalimutan ko na anong survey yun. Naka 3% lang siya. Yun lang. So, sa tingin ko, yung winnability ni Secretary John B. Cremulya is malabo. Kaya ano ang alternate candidate ng administrasyon? Pwede ba si First Lady Lisa Araneta Marcos? Pwede naman. Qualified naman siya. Abogado. Diba karamihan sa ating politiko, pag natapos ang termino ng husband na politiko, usually ang pumapalit yung wife. Edi, to me, it will be a good development kung ang kandidato ng Marcos administration ay si First Lady Lisa Araneta Marcos. Para mag-face off sila ni Vice President Sara Duterte. O sabihin na natin, tatlong babae ang maglalaban. Sa Dilawan, Risa Ontiveros. Marcos Camp, Lisa Araneta Marcos. And then sa Duterte, ayan, PDP Laban o Hugpong Pagbabago, BP Sara. May pang-apat pa akong kikitang grupo, yung Makabayan. Nasubukan na nilang nag-field ng kandidato nila noong 2022 in the person of Leo de Guzman, and I'm sure sa tingin ko ngayong 2028 susubukan ulit nila put up ng kandidato nila. So, ang pinakamababang number of presidential candidates is 4. Expected pa maraming mga independent. Hindi natin
mamalayan, baka bigla si Rafi Tulfo kakandidato. Ang tingin ko lang, kaya umaayaw si Rafi Tulfo, kasi nakita niya kung gaano kalakas si BP Sara as a candidate. Kaya lang, example lang ito granting na makonvict si BP Sara. Ayun, pag na-convict si BP Sara, dadami ang kandidato sa 2028 presidential election. But, malabo yan. So, good luck sa kandidatura kung sakali man si First Lady Liza Araneta Marcos. Ito na yung tunay na labanan ng three female candidates. Risa, Lisa, and Sara. So, pag ganyan ang labanan sa 2020, wala na. Kahit hindi na mangampanya si BP Sara, I tell you, kung yan ang makakalaban. Sino lang ang mga malalakas na makakalaban ni BP Sara? Wala akong nakikita ngayon eh. Meron ding nagsuggest si Senator Lacson daw. Wala na rin, sirang-sira na rin si Senator Lacson sa ngayon. Noong una, yes. Ako nga, noong 2022, kung sakaling ma-disqualify si BBM noong 2022, ang gusto kong botohan na presidente si Lacson. But ngayon, wala na. Sirang-sira na rin si Lacson dahil sa ginawa niya sa Blue Ribbon Committee chairmanship nung hinawakan niya na spekulasyon ang paniniwala ng marami is kino-cover upan niya ang mga mastermind. Kaya wala na. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Nana ko dire sa balay ni Angeline Andayan nga taga Barangay Tikalaan, Purok 3, San Alahay, Talakag, Bukidnon. So mo na ni ang itsura sa iyang atop nga mga dagko dagid kaayo. So mo ni ang pulihan karon sa gitabang nga yero. Og mao na ni ang gihatag nga yero nga 7 ka buok nga di 8 kataas. Bisa. Ug karon humanagid sa ang ginatabang nga yero. Makita gid nato nga nakatagid sila. Salamat sa nagtabang sa amo, niiling sin, gihatag kay napulihan ra gid ang among atop sulod sa 19 ka tuig nabaguhan na gid ang among atop ug daghang kayo salamat sa grasya ug blessings nga nakahatag kanamo karong adlaw. Daghang salamat gyud sa Ginoo. Nga unsa ra dayto imong trabaho dayto? Gaumara gid mi. Gaumara mo, gapugas ra mog mais-mais. O gapugas ra gid mi mais. Sumura gyud. Napaka estudyante karon te? Naa elementary. Ay. So pila ka buok imong estudyante? Isa ra noon na karon ang eskwela. So wala na kay ika-afford nga ipalit pa og sente.
wala sa pagkakaroon, wala pag yun. So karon natabangan na ka, so nakaatop na gyud mo. Salamat gid kaayo, dako gid kay ang pasalamat nako sa Ginoo kay natagaan gid mi og sin. Salamat kaayo.